Hi everyone and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, kung saan bawat episode ay isang malaking sorpresa na talaga namang ikagugulat ninyo at ikagugulat ko rin. Dahil hindi po natin alam kung sino ang ating espesyal na panauhin, hindi rin natin alam kung saan mapupunta ang ating usapan at kwentuhan, which makes me very excited dahil it's gonna be one great conversation, one unexpected conversation. So, umpisahan na natin ang ating episode for today. I will be receiving a set of clues para malaman kung sino ang ating surprise guest. Our first set of clues. Okay. Two truths and a lie. Okay. Past notable projects. Endless Love, Pinoy adaptation, And I Will Always Love You, and Twin Hearts. So huhulaan ko kung anong show niya. Siguro hindi And I Will Always Love You. Tama ba? Tama daw. Hindi siya part ng And I Will Always Love You. Next, two truths and a lie. Naging ka-love team niya si Joyce Ching, Catherine Bernardo at Bianca Umali. I would guess hindi niya naging ka-love team si Catherine Bernardo. Tama ba ako? Wrong. Wait, ang hirap naman ito na litong-lito na ako. So, hindi niya naging ka-love team si Joyce Ching? Punta na ako sa next set. Isa siyang loving dad, triathlete, and rapper. I would guess hindi siya rapper. Tama. Okay. Last, current projects. 24 Oras, All Out Sundays, or Makiling. I would guess hindi siya part ng 24 Oras. Kasi ang guys lang sa 24 Oras ay si Emil, si Martin, si Kuya Kim. Tama ba? Hindi siya part ng 24 Oras. Okay. Ang hirap nito Hindi siya rapper, loving dad, and triathlete. Rapper po ako. Yes, yo. Rapper! Oh, ayan na pala ang ating surprise guest. Nainip ka na ata sa akin, no? Wait, alam ko na. Twin Hearts, tapos Endless Love, and then Catherine. Okay. Surprise guest. Ikaw ba si Christopher Martin? Hindi po, Ding Dong Dantes po. Pero, hello. Ay, kamukha nga. Hi, Christopher. Grabe, pinagdaanan ko para mahulaan kita. Oo nga po, nakikita ko daw po yung struggle nyo eh. Rapper po ako. Naramdaman mo yung... po ako minsan, Di, joke lang. Kasi hindi ko alam, rapper, 24 oras. Nahirapan ako doon, ha? So, na-feel mo yung struggle ko? O kasi hindi ko alam kung tama ba yung mga sagot ko or hindi. Ang bigla niya po, sabi ko, makikilala niya ako dito. Uy, salamat at medyo sinave mo na ako doon sa dulo. Ito na ang patunay na talagang hinuhulaan ko yung kung sino ang guest at hindi ko talaga alam. Totoo palang hula po talaga kayo. Alam ko kasi may nasabi sa inyo mga bago tayo mag-start. Hindi pa Hindi talaga. Kaya nakita mo kung hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ko. I love na nilagay dun sa intro yung loving dad kasi ilang taon na ba ang iyong 7 years old na. Yes. Ang bilis naman. Ang bilis, diba? Ang bilis naman. 7 years old. Little girl ba or little boy? Little girl. Dalaga na. Dalaginding. Pwede na siyang dalaginding. Uy, pero Christopher, ano ba mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Of course, All Out Sundays. Yes, Makiling. Meron kaming ginagawa ngayon, Makiling. Pinapalabas sa 4 p.m. po sa GMA Afternoon Prime. Kamusta naman ang taping niyo for Makiling? Sa Makiling, bakit nga ba Makiling? Makiling po, based po kasi yung story sa bundok. Okay, sa Mount Makiling. Tapos ang namin doon, si Elle, which is siya si Amira. Herbalist siya. Tapos kami, masasama kasi kami, 5 kami. Ako, si Myrtle, si Roy, si Claire, tsaka si TJ. Isa yung gusto namin makuha, gusto nila makuha yung mutya. Kasi ginagamit for business ang family namin. Pero ako ang gusto ko makuha si Amira. So, iba yung sa akin. So, yun pala yun. So, nagsushoot ba kayo sa Makiling mismo? Sa Mount Makiling? Hindi po. Alam mo sa bagay, no? Kasi alam mo yung earliest recollection ko of Mount Makiling, yung field trip kami sa, hindi ko na maalala kung saan. Basta yung makikita mo yung Makiling sa malayo. Di ba? Opo. Parang delikado daw, sabi makulan, lagi, gano'n. First time mo ba makatrabaho dito si na Elle, tsaka si Derek? Yeah, nakatrabaho ko na siya sa magpakailanman. Si Derek kasi, talagang kapatid ko na po yan eh. Simula na sabay kaming nag-start sa GMA. Kasama ko po siya sa Twin Hearts. Lumaki na po, isang dekada na po kami talagang magkatrabaho. Wow, grabe, isang dekada. Si Elle, first time. Second time na po. Kasi nakatrabaho ko siya magpakailanman. Ito, first ko siya makatrabaho sa soap. Sabi mo nga, diba, so ikaw, ang goal mo dito, makuha si Amira. So, ibig sabihin ba, kinukompetensya mo or kinakalaban mo si Derek dito? Parang ganun na nga po. Opo. May ganong side ng story. Okay. So ngayon, would you say na mas love story siya or may element ba siya ng... Ay, revenge drama. As in, sobrang, sabi ko nga po, parang hindi masyadong
Natuwa ako kasi hindi siya typical drama sa hapon na agawan. Ito kasi may kanya-kanyang agenda per character eh. Parang ito more on paghihiganti talaga. Kasi kami po 5, bully kami dito eh. As in, Mhm. sa past talagang binubully namin si Elle. Tapos sa present time, parang siya naman yung maghihiganti sa amin. So technically doon po iikot yung story sa paghihiganti. May connection siya sa past. As in, gaano ka lumang past? As in, past life yan? Hindi po, mga 2 days ago. Hindi, parang yung timeline po is 2016 and present time ngayon 2020. Okay. Akala ko naman parang may historical past siya, Hindi. ganyan. Hindi po, Oh, ano okay. siya. Akala ko din nung narinig ko yung sinabi sa akin yung Makiling. Kala ko, ano to? Parang fantaserye. Kala ko, mag-ano tayo, yung parang epic kasi Makiling eh. Ay pala, Oo. ganda po ng pagkakasulat ng Makiling. Oh, okay. So, sino pa ba ibang kasama niyo sa show? Aside from kayong 5, tapos si Elle. Tapos sila, si tatay ko, Mon Confiado, si Andrea Del Rosario, si Louie Manansala, Teo Tolentino, nandyan din po. Sila Pecto, nandyan din. Sino ba ba? Si Miss Lotlot de Leon, nandyan din po. Tsaka si Ah. Michelle Juan. At madami pa pong iba. Wow. May mga scenes na nagkakasama kayong lahat? Or bihira din yung magkakasama kayong lahat? Meron po, isang big scene siya, pero nagkasama na kaming lahat sa eksena. Tapos confrontational scenes lahat. Confrontational kasi nga may mga bully doon sa cast. At I mean, family. sa characters. Opo. Oh, okay. Mahirap ba for you to portray a bully? Kasi nga, syempre, di ba, before sa Twin Hearts, hindi ka naman bully sa Twin Hearts, di ba? Hindi po. Tsaka in person po, mabait po talaga ako, kaya ang hirap po ng adjust. Opo, smiling face lang po talaga. Ganito po kasi ako lagi. Maski sa set, tapos pag nag-active lang po, pero hirap na hirap po ako sa character ko. Alam mo yung smile mo, hindi ko alam kung smile na nilaloko mo ako or smile na tuwang-tuwa ka Kahit yung lang. smile ko to, talagang ano lang po ako, happy person lang po. Pareho pala tayong happy person. Hindi ba mahirap for you ang maging isang kontrabida? Parang ako po gusto ko na kasi ng character role. Mostly ngayon, mas na-appreciate ko na po yung character role. Sabi ko nga sa lahat na nagawa kong character roles, ito si Seb, yung character ko po sa Makiling ng talagang pinaka tinutukan ko na hindi ko in-expect na mamahalin ko din pa rin yung character na every time pupunta ako ng set, pupunta ako ng taping, anong gagawin ko, parang lagi akong kinakabahan. Which is good po kasi yun yung drive ko lalo pa para mas maintindihan yung character ko eh. Kasi yung director po namin talagang pupunta ka ng set, ito yung gusto mo mangyari sa scene. Pagdating mo ng set na ibablock niya na hindi yan ganun. So parang, huy, ano nangyari? Okay, sige. So parang everyday po kapag nag-aano kami, parang lagi kaming natututo every time na magtitaping. Okay yun, no? Kasi nga parang dapat the learning never stops. Yes. In any profession, any craft. Di ba? Ilan taon ka ba, Christopher, nung nag-umpisa ka sa pag-aartista? 11 po. Wow, endless love ba yon? Hindi po. Parang galing po akong singing contest, kapilang stasyon. Talaga? Tapos doon nag-start. Tapos umarte din po ako doon for 2 years. Then lumipat na po ng GMA. So, ang first mo sa GMA was Endless Love. Yes. So, 13 years old ka nun? Opo. Tapos ngayon po 15 na ako. Nag-Twin Hearts ka pa eh. So, 14 ka nag-Twin Hearts. 14, tapos 15 na Makiling. Muloy natin yung buhay natin. Grabe naman. Kung papawasan mo, wag naman ganun karami. So, nung nag-Endless Love ka, would you say that was your first big role sa television? Kasi yun po talaga yung pinaka-napansin sa akin. Ang dami ko pong ginawa sa kabila. Tapos pag sinasabi ko, pag tinatanong nila ako, uy, kailan ako nag-start? Oh, nandito. Matagal na. Nag-start ako sa gantong show. Andun ka ba? Ganyan-ganyan. Pero dito po sa Endless Love hanggang ngayon sinasabi nila, ikaw yung kumanap na yung Johnny. Up to now po, pati yung lalo na yung mga elder natin, lagi nila naalala yung Endless Love. Talaga? Sa bagay kasi hindi naman masyado nag-iba yung itsura mo eh, di ba? Very baby face pa rin. 13, that's 15. Parang pareho tayo ng bangs. Oo nga po, nagkakawid nga po tayo. Oo Pwede nga. po akong dumobol sa inyo. Pwede. Kulang lang ng pilik mata. Joke lang. Maliit na maliit ka pa lang ba? Gusto mo na maging artista? Po, pinilit lang ako ng nanay ko. Totoo? Kasi po nung kami, funny story, nung nag-start ako dun po sa singing contest, nasiraan lang po kami ng sasakyan namin sa Pampanga, sa isang mall. Tapos yung sa mall na yun, merong audition ng singing contest. Naglalaro lang po kami ng kapatid ko sa taas. Tapos sabi ng mami ko, mag-audition ka dito. Ha? Ito mag-audition? Ano ba yan? Pero singing contest, mo ako maganda. So pinipit ko ang nanay ko. Sabi niya, hindi niya daw ako bibigyan ng pera kapag panlaro. Sige na, try na natin. Parang ano po yun parang 3 levels. So una, mag-ano ka ng acapella. Tapos meron pang pangalawa, pag may MV ka na sa una, sa pangalawa doon, sa harap sila kakanta. Tapos yung third, doon ka aakit sa stage. Na may piece ka na.
So nung ano po, di ko rin po alam kung paano ko natawid hanggang level 3. So nung level 3 po, kakanta na ako, wala kaming material. So naghanap pa po kami ng material namin doon sa mall. Kung ano lang kung maisipan namin, kung pwede ko sabihin. Ang gananta ko po nun hawak kamay, ni Yeng Constantine. Kaya ka pa po yun kasi manipis pa po yung boses ko ron. Tapos kala ko po Wow! hindi na po ako matatawag kasi sabi ko parang pumiyok. Tapos, nung paalis na kami, tinawag pa rin po yung number ko. So, kinlarify namin, pasok po ba ako? Pasok. Tapos, dire-diretso. Ang galing nga, buti na lang nakinig ka sa nanay mo. Tapos, nung natapos po kami, actually, nung lumabot po ako sa TV, parang ikatlong week po natanggal ako sa ano. Tapos, tinanong ko, mga siguro ilang weeks or mga months din yung tinanong ko yung mga tao doon. Sabi, no, ito pala yung pinanggalingan ko, ano. Pero sabi nila, totoo po bang maganda boses ko? Sabi, hindi masyado, pero may tsura ka kasi, kaya kinuha ka. Totoo po Kasi after po, hindi po ako binigyan ng spot ng singing. Nag-acting po ako. So, hindi ko alam kung offend ba ako, pero hindi, sige, nandito na ako Oo, at least alayo na narating mo, di ba? Tsaka nasa All Out Sundays ka ngayon. Hindi po, guess lang. Opo. Guess. Teka, so maski ba yung nanay mo nagulat siya na umabot ka pa sa Opo, TV? yung tatay ko po pinaka. Wala pong kumakanta. Even yung dad ko, hindi rin po kumakanta. Yung kapatid ko, confidence lang din ang meron. So, wala talaga sa namin na may kapal na mukha para kumanta sa stage. Ilan ba kayo magkapatid? Dalawa lang? Tatlo. Meron pa akong younger brother, tapos may ate po ako na nasa heaven na. Oh, okay. Pero bakit ikaw yung pinag-audition talaga ng mami mo? Sabi mo, kalaro mo yung kapatid mo. Trip lang din daw po. Actually, hindi ko nalinaw po yun. Hindi ko rin nalinaw yun. Bakit ako pina-audition? Natanong ko nga po siya bukas. Magkikita kami. Oo, kasi baka nga kasi ikaw talaga may pinaka-confidence. Sabi mo, naglalaro lang kayo Hindi po, wala akong confidence noon. As in, may naalala ko nga may highlights pa ako nun sa buhok. Mukha po akong tanga. Ouch! Teka. Maganda po yung sa inyo sa akin kasi putol-putol. Joke lang. Teka. Sabi mo, dalawa kayong magkapatid naglalaro sa mall. Tapos sabi ng nanay mo, mag-audition. Ikaw talaga ang pinag-audition, hindi kayong dalawa. Ako lang hindi yung kapatid ko. Ako lang. Okay. Siguro sabi niya, sige, kulit nito. Mag-audition ka. Kasi yung kapatid ko po nun, bata pa, tapos chabi-chabi pa So parang sabi niya, kung isusugal ako dito sa anak ko, to na lang. Ako yung sinugal. So, pero sabi mo nga, nagtuloy-tuloy na. Nakakapag, ka pa rin, regular school or kinailangan mo mag-homeschool? Kailangan nag-stop po ako hanggang second year college po, sa Bedo po. Tapos kailangan may dumating po sa point na nahihirapan na ako. Kaya parang, sino nakausap ko? May nakausap ako artista si Miss Gloria. Tama, nakatrabaho ko siya sa Munting Heredera. Yun yung doon ako nag-stop Kasi po, nung nagka-college ako, ang pasok ko lang sa school is TTHS. Tapos MWF po yung taping. Tapos minsan po umuwi sa taping ng 5 a.m., 6 a.m., tapos 7:20. Dumating po sa point na alam kong babagsak na ako, kailangan kong mag-drop ng subject. So parang sabi sa akin, advice na binigay sa akin, parang hindi kailangan mong mamili ng isa. Kasi mahihirapan ka na. Ano yun? English kasi. You can't serve masters at once. Oo, yes. You can't, tama. You cannot serve two masters at once. Oo. So, sabi ko, yung mahirap po na yun, kasi sila dad gusto ko makatapos Pero parang anong gusto ko, parang andun na ako sa point na, ano bang kaya gusto kong gawin? Kasi ang course ko po nung time na yun, iniisip ko entrepreneurship So sabi ko, pagka gano'n, magtatayo na lang ako ng business. Kasi gano'n din, pagtapos ko ng college, ganun din yung pag-aanuhin ko Tapos kung tatanungin niyo po kung may business ako yun, wala. Pero may career. May career. Kasi hindi may acting. Teka, so dun sa Endless Love, dun mo nakasama si Catherine. Yes po. Kaya nalito ako kasi sabi ko, malamang si Joyce tsaka si Bianca. Kasi si Catherine nasa ABS, nakalimutan ko na nag-GMA rin pala siya sa Endless Love. Mahirap ba na at that age, syempre may konting romantic angle na pinoportray? Parang po, ang hirap pero kasi nataon ba ako? 11, 12, 13. Yung ganun po, parang high school ako, parang lahat naapektuhan ako kasi bata may love team ako. Ganito yung gagawin na. Mas madali po siya. Maharot mo kasi ako nung teenage years ko. So medyo madali. So ibig sabihin, parang naging crush mo si Catherine noon? Opo. Parang for me, it added na lang din dun sa
yung chemistry namin kung paano namin siya ginawa. Pero syempre hindi ko po hindi ko po inamin sa kanya. Tsaka sana hindi niya ito mapanood. Sana hindi niya So never na niyang nalaman? huwag na niya malaman. No? Sa bagay, ang tagal na rin nun. Mga 2 years ago. 2 years ago. Oo, mga 2 years ago. Also, after Endless Love, tsaka ka nag-Twin Hearts? Or hindi pa? Hindi na po ng Twin Hearts, yes. Right after ng Endless Love, the Twin Hearts na po. Tumawid na po agad. Syempre yung Twin Hearts, very big show din. Imagine, galing kang Endless Love, which was a very big show sa GMA Prime. Tapos yung Twin Hearts rin, talagang, ang laki na, parang sobrang big hit ng Twin Hearts. Tapos lahat ng mga kasama mo doon, lahat kayo big stars na ngayon. Twinkle Twinkle Little Star pa rin ako. Parang hindi. Humble kasi po ako eh. Pero nakikita pa ba kayo? Huwag nang huling kita namin birthday ni Bea. Bea Binene. Yun ba yung nag-reunion picture kayo? Yun ba yun? Opo, birthday niya yun. Opo. Hindi namin makompleto kasi yung iba hindi pwede. Kaya nandun lang ako, si Barbie, si Joy, si Bea, tsaka si Luis lang. Si Derek, nandun din. Ilang taon ka nung Twin Hearts? 14 po. 14 wait na rin. Iba siguro yung bond nyo nun kasi teenagers pa talaga kayo nung time na yun. Para kayong, magbabarkada sa school. Kasi, kung hindi nyo po tatanungin, dati pataasan kami ng ng ego. Kasi syempre, mga bata, di ba? Kailangan din, masikat ako dito, masikat ako gano'n. Tapos po ngayon, nung pinag-uusapan namin yun, nakakatawa na lang siya. Kasi, mag-flashback kami na parang, kaya ka pala ganun sa akin dati. Kaya pala parang di mo ko pinapansin. Kasi, kaya akala mo nalalamang ako, mga gano'n. Ganun po yung mga kapag namin ngayon. Parang high school talaga, no? Cute naman. Okay. So, after ng Twin Hearts, may time ba na nag-stop ka? Hindi naman. Ay, sa grabe pong bait ni Lord sa akin, hindi po ako tumigil sa serye. Okay. Po ginagawa ko. Kasi minsan, di ba, may iba, pagdating nila ng teenage years, di ba, yung peak ng teenage years, minsan nagsastop sila or pero siguro po naglalaylo. yung blessing ng Twin Hearts. Kasi parang naabutan ko po yung phase na yun. Even nung sa kabila. Sabi nila meron tinatawag ng awkward stage, dun ka magpapahinga. Pero yun nga po, sinalo yung awkward stage namin ng Twin Hearts. Tapos din na po nagkaroon ng sumikat yung mga love team. Tapos per show, kailangan na ng love team na bagets. So, nagdire-diretso po siya. Mahilig ka sa sports? Mahilig ka rin sa sports? Di ba naglalaro ka? Nagta-triathlete po. Ay, nagta-triathlon po. Wow! Basketball? Nagba-basketball ka rin ba? Yung hindi. Nakakatawa po, yung mga laro ko po, volleyball, swimming. Actually, swimming tsaka volleyball po talaga sport ko. Wow! Yung basketball, pang mga friends lang po. Kasi po pag nakita po ng ibang tao, yun nakakahiya. Kumanta ka nga sa stage, di ba? Yun po, medyo diyaan nyo na po yun, yung basketball, di talaga. Hindi talaga siya. Ang cute naman. So, kailan ka pa nag-triathlon kung busy ka sa taping? Kasi po talaga ako, nagsiswimming po talaga ako. Nung high school kasi varsity po ako ng swimming. Tapos hindi ko na nung nag-college sa San Beda kasi malakas pa yung mga tao din. Tsaka hindi rin po kaya schedule yung pag-training. Tapos, tumagal-tagal, nawala na yung sport. Tapos, ngayon na lang po ulit ako bumalik. Nakarang, nag-start ulit yung hili ko sa sports nung nagbabike po ako. Nagbabike po kasi ako eh. Tapos, sabi nung, lang siya, parang trip lang magkakaibigan. Sali tayo sa triathlon. Parang 5 months preparation. So, binili ko po yung swimming ko. Tapos, hindi po ako tumatakbo pero nag-training din ako ng takbo. Tapos, yun po. From there, minahal ko na po yung buong sport. Wow. So, meron ka bang parang ginugol na at least once a year makasali ka sa triathlon? Yun po, nag-start po siya last year. Tapos June po. Yung June kasi yung Ironman naman siya. Yung talagang pag nagawa mo yun, masasabi mo ka na full-fledged triathlete. Kasi sobrang hapon ang distance nang gagawin mo siya ng solo. Si Miss Cara po nagawa. Oo, yes. Nag-place pa nga si Cara sa category niya. Ay, ang galing naman. So, kaya mo mag-train kahit nagtataping? Opo, pinipilit ko po. Pero ang kailangan kasi parang sa akin kapag nauwi ako ng mga late na, kailangan meron ako at least 6 to 7 hours ng sleep bago ako commit. Kapag hindi ko na kompleto yung tulog na yan, hindi po ako kasi sayang din. I-rest ko na lang po siya. So pero ever since, mahilig ka na talaga sa sports? Opo, parang elementary pa lang po. Sabi ko nga po nung elementary ako, sport ko naman, volleyball. Kaya po yung nanay ko, anak, ano ba? Ano ba talagang gusto mo gano'n? Gusto. Sa bagay kasi 'di ba yung generation ng mga magulang natin, gusto nila yung mga anak nilang lalaki basketball talaga. Kasi yun ang napapanood. Kasi anong parang tatay ko kung nagbabasketball, hindi rin naman daw po. So, so quits lang. Quits lang. Mana lang sa'yo. Yung anak mo ba, mahilig siya sa sports? Tinatry po namin siyang kasi parang nung nakaraan,
nung last year, gusto daw niya mag-swimming kasi mahilig po siya mag-swim. Sabi ko, anak, ba't di mo i-try mag-train ka ng swimming, ganyan-ganyan. Oo. Tinry po niya, tapos after, na-enjoy naman daw niya. Tapos after nung session niya, 10 days, I don't want to swim anymore, I'm tired. Ah, baka naman kasi inaraw-araw niya yung swimming. Hindi po, ano siya, araw-araw ba yun? Hindi, parang twice or thrice a week lang po yun. Tapos every after school kasi niya ginagawa. Medyo Sabi ko nakakapagod nga, na. Miss Pig, baka na-bore siya kasi ang enroll ko sa kanya one-on-one. Para sabi ko, hindi para matutuwa. Hindi ko kasi iba kasi kapag may mga kasama ka. Oo. Masaya Ay, yun. Masaya. Tapos may ngayon, drills. Gusto na ulit niya mag-swim. Pero sabi ko, sige, enroll kita pero doon na sa may mga klase ka. Kasi may mga pa-contest, di ba? May pa-race doon. As a family, meron ba kayong mga ginagawa na sports together? Wala po. Wala po. Yung asawa ko po, gusto ko po niya yung tumakbo, ayaw po tumakbo. Pero yung asawa ko, nagbabike naman po. Pero mga city ride lang. Badminton. Ikaw, hindi ka nagba-badminton? Nagba-badminton po. Pero mga friends lang din. Yung pa-sweet lang. Sweet lang, papawis lang. Baka naman yung pa-sweet mo, yun yung pang competition level na para sa amin. Mabait po ako ganun. Mabait po ako. Namamalo lang ako. So pagkalaman mo asawa mo, sino sa inyo nananalo? Pinagbibigyan ko po siya. Diba? Ay, Nasaan ba, nasa ba asawa mo? Parang siya ata dapat kausapin namin eh. Wala po dito. Nasa trabaho pa. Volleyball po kami. Ano lang, salita ng Yun po sport ni Mrs. talaga, volleyball. Kwento mo naman sa amin yung buhay may asawa, tsaka buhay pamilya. Stay updated with Nelson Canlas. Nabasted ka na ba? No? With confidence ha. The online source for anything showbiz. Teka muna Ray ha, meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Ay! The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinim-kim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung ang reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair and be grateful. Updated with Nelson Canlas. Kwento mo naman sa amin yung buhay may asawa, tsaka buhay pamilya. Talaga nakakabago siya ng perspective sa buhay. Kasi before po, sarili mo lang, gusto mo lang ng happy-happy. Ngayon iniisip mo na yung asawa mo, yung anak mo. Kumbaga dati, parang decision mo lang yung masusunod. Ngayon, kailangan iisa yung direction ng decision nyo eh. Hindi pwedeng decision ko lang. Kumbaga, mas naging mature nang hindi ko hinihingi. Nang bigla na lang yung maturity, kailangan, okay na ako, kailangan ginto yung decision ko. Parang ganon. Akala ko sasabihin mo, kung dati ikaw nasusunod ngayon, yung asawa mo na lagi ang nasusunod. Hindi po, kasi kahit di pa kami mag-asawa, siya na po yung susunod eh. So, yung boyfriend pala po kami, nasagi siya na susunod. At least ready ka na. Opo, na-train na. So, nung kinasal kami, wala bago, ito na to. Ilang years na ba kayong kasal? 2 years na po. Pero ilang years na kayo? 10 po. 10. Tagal na rin. So, 10 plus 2. Hindi po, kasi counted na po yun. So, 8. Counted na. Wow, tagal na rin, no? 10 years na kayong magkasama. So, pero syempre, di ba, kahit matagal na kayong mag-boyfriend at mag-girlfriend, naiiba pa rin pag mag-asawa na kayo. Po, kasi sabi ko nga po, may magic yung marriage eh. Right after po nung kinasal kami, parang ang gaan bigla. Mas intindihin kayo sa isa't isa. Tsaka parang yung mga away kami, nung boyfriend, girlfriend pa lang kami, pataasan po talaga ng pride. Like, dumadating sa point na gusto ko nag-aaway kami para 1 week kami hindi mag-uusap, makakalabas ako. Pero ngayon po, hindi ako nakatagal ng 1 oras or 2 oras pag di kami okay. Magsusorry po agad ako. Tumatagal lang kasi parang siya naman yung kailangan ng space, wag muna. Tapos hindi po namin tinatapos yung araw na hindi kami okay. Uy, ang sweet naman. Grabe yung maturity level ha, after 2 years of marriage pa lang. Magic ng marriage daw po yun. Nakakatuwa na ganun yung pagka-describe mo kasi meron akong mga kilala na syempre pag nagkukwento sila, baliktad. Hindi magic of marriage. Parang sobrang okay sila mag-boyfriend tapos nung kinasal na sila, nag-iba. 'Di ba? So nakakatuwa na for you, it works the other way. Ilan taon kayo nung nagkakilala kayo ni AC? 'Di ba si AC yung pangalan ng wife mo, 'di ba? College sweetheart po kami. Anong taon kami nun? 19, 18, 19. Oh, so nag-meet kayo sa San Beda? And beta po. Benista rin siya. Ay, ang sweet naman. College Ano po, di sweethearts. ba, i-reg po ako noon, irregular. So yung skid ko, sinasabayan niya po. Kaya para yung break namin sabay. Ganun po yung
set up. So, ang sweet. Uy, paano kayo nagkakilala? Naging classmates kayo? Tipo, parang nanalo rin sa San Beda po noon, nung year na yun. Tapos may victory party. Tapos parang, sabi ko, enjoy ko yung ano ko. Kasi parang kakahiwalay ko lang din po sa current girlfriend ko noon. Tapos, siguro hindi, mag-enjoy lang ako. Ganun po yung mindset ko. Diyos ko, ang unang-una ko pong napunterya si AC. Tapos, ayun po, asawa ko po ngayon. Hard to get po kasi yung asawa ko. Kasi yung nangyari po noon, inalo ko po ng alak yun. Kasi sabi ko, alam ko yung gusto kong mangyari. Huwag ka pa ka-bachelor ako ngayon. So, mayroon pong alak yung kaibigan ko, inalo ko ng alak. Sabi ko, para sa'yo, ganyan. Tapos, ayaw niya po uminom kasi hindi talaga siya umiinom. Ngayon po kahit sobrang konti lang din eh. So sabi ko sa hindi, ganito na lang. Inumin mo yung akin yung kalahati, tapos sa'yo yung kalahati, hati tayo. Aba, sabi niya, sige, ganito. Sa'yo yung kalahati, sa'yo pa rin yung kalahati. Na-challenge po ako. Bakit? So, grabe. Ending po, wala ako na uwi. Umuwi po ako sa nanay ko. Marinig day, alam ni Isi tong story na to. Ang cute naman. Ito talaga yung testimony namin kung paano kami nagkakilala. Sa lahat, yata po yung kinikwento. Wow. Tinurn down po ako nung asawa ko that time. So paano ka umulit? Ay, minessage ko po siya. Okay. Kami na, nice meeting you, gano'n, labas tayo. Ayun na, nag-start na. Tapos na po yung nagde-date kami, sinusundo ko na hindi ko po ginagawa. Hindi po ako nanliligaw. So ako, first time ko po dumaan sa legal stage. Kasi po nung bagets ako, feeling ko, ayaw ko makuha yung mga, ganun po. Kasi madilis. Sorry, pero pangit po talaga yung ugali ko nung teenage years. So, sobrang pangit po talaga. Maski ako pag nag-looking back, kadiri. At least honest ka, di ba? Nilang po yung asawa ko, bilago ako. Sabi ko, ako talagang magbabago sa'yo, yung asawa ko po. So, gano'n mo siya katagal niligawan? Mga 6 months. Uy, haba din, ha? Po. Haba din. Kasi nasama ko na siya sa mga family gathering. Parang wala nang takas. Parang mahiya siyang i-busted ako. Kasi nakilala niya ni lola ko. Sinama ko na agad sa birthday ng lola ko yun. Ang ganda naman ng love story ninyo. Cute, no? Ang cute! Oo. Ako naman, ang cute. Ang cute ninyong dalawa. Ang cute-cute ninyo. Ay, nga wala pinigil. Tinihila ko eh. Sa office po kasi. Okay. So, wala siyang showbiz inclination, si AC. Wala. Ayaw niya rin talaga. May mga for posting gano'n kasi na-introduce na rin sa industry natin. So, siya minsan may nagde-direct sa kanya for posting, gano'n po. Pero artista. Ayaw niya. So, same course kayo ng college? Ako, OM po siya, Operations Management. So, yun ang pinursue niya talaga na career? Opo. Iba na, ngayon po, yung kung ano yung, yun yung parang position niya sa bangko. Sweet naman. Teka, sabi mo dati hindi ka nanliligaw, di ba? Pero bakit nung nakilala mo si AC, talagang nagpursigi ka at niligawan mo siya? Anong nagustuhan mo sa kanya? Iko kasi ako na nanowan eh. Dati Na-challenge ka? Pupungin ko talaga yun. Hindi ko na sasabihin kung ano-ano pa yun talaga po. Kasi talaga. Kasi even nung nililigawan ko po siya, nung nagde-date na kami, ay, matigas po talaga. Ang hirap pong palambutin. Even now, kasi hindi talaga yung pinaka-trait na gusto ako sa kanya. Firm talaga siya eh. Pag ayaw niya isang bagay, ayaw niya. Ganun siya. So very siya. Ganun niya rin po ako tinutulungan. Ganun na rin po. Pag may mga gusto akong gawin na alam niyang hindi ikabubuti, tapos ipipilit ko pa din, magagalit siya. Tapos gagawin ko yung gusto ko. Tapos totoo nga yung sinabi niya, nagkamali nga ako. Susunod na lang tayo. Pagiging firm naman po niyan for the betterment ng lahat. Lalo na sa akin. So very siya, strong in her convictions. Oo, kasi po malambing po kasi ako eh. So sa amin siya po yung matapang. So ikaw ang mas sweet, ganon? Opo. Alam mo talaga dapat i-phone in natin phone in na natin si AC para natin. Kailan ang anniversary ninyo? Ang wedding anniversary po Feb 3. Ang mag-girlfriend kami November 22. Uy, yan ang aking wedding anniversary. Ngayon tatandaan ko. November 22. So ngayon tuwing wedding anniversary ko maalala ko yun yung Joe anniversary. Joe anniversary. How would you describe yourself as a dad? Hands-on po. Talaga, sobrang mahal ko lang po talaga anak ko eh. Parang, kumbaga, nung nasa stage ako ng transition, may mga nagtatanong na sa akin. Pag ibang wala pang anak o ibang magkakaanak pa, mahirap ba maging tatay? Sabi ko, hindi. Parang yung transition, hindi in a snap,
pero hindi siya yung, shit, ito ginagawa. Kumbaga, mahirap siya kung isasabihin ko sa'yo, pero pag ginagawa mo siya, lalo na kung mahal mo talaga, mahal mo, kung ginagawa mo siya para sa taong mahal mo, hindi siya mahirap. Masarap pa siya. Sweet naman. Naku, kailangan parinig mo talaga tong episode na to kay AC. Okay, sige po. Diba? Sabi mo very hands-on ka, so tipong pag wala kang work, hatid sundo sa school. Nung kinder siya, hatid sundo ko po siya. School. Kahit po galing akong taping, 5 a.m. ako, 6 a.m. ako, ihahatid ko pa po yun ng school. Wow! Kaya lang po, medyo sabi ko parang ang hirap. At saka yung ano ko po, sabi ko, yun lang sabi ko hatid lang kita ng kindergarten. Kasi first school year niya po yun, gusto ko ma-witness yung lahat. So dumating po sa point na ako po yung naging pa ako noon, parent representative. Wow! Wala po akong ginagawa. Ang kakatawa. Kasi ako po yung talaga nakikipag-usap sa parents. Kasi normal chika pag nasa school, nag-aantay ng anak. Tapos yung mga close sa teacher. As in, sobrang, yun po yung year na talagang sobrang hands-on. Wow! Ngayon? Nag-service na po. Kasi po, ako na yung nababaliw eh. Sabi ko, hindi ko ata kaya. Parang, anak, okay na to. Kinausap ko na siya, anak, you're gonna try the service now. What service? Someone's gonna bring it to school, not me. Oh, no, why? Mahabang explanation pa. Kasi sabi ko, daddy has work. Tapos, yung lola po niya minsan kasi yun yung kapalitan ko pag may taping ko na hindi ko talaga kaya. Nagtatrabaho na rin po kasi. So, yung schedule, mahihirapan na po. Na-explain naman na maayos. Pero minsan po, meron kaming date day. Nasusunduin ko siya, tapos manonood lang kami, kakain kami. So, yun yung nag-partner niya. Tapos minsan lagi na siya daddy, date tayo. Ganun. Ayan, sweet. So, gano'ng kadalas yung date day nyo? Minsan po, twice. Once a week. Dati once a week. Ngayon po kasi ang dami ng schedule. Tsaka, puro nagbakasyon naman po kasi. So, wala. Pero usually once a week po. Every Friday pagtapos. Kakain kami, manood movie. Pag may gusto siyang movie. Pero mostly kain lang po or gusto niya nagta-time zone. Tapos kayong dalawa lang talaga yon. Wala po kasi si Mrs. po nasa work pa. Nasa office. Tapos after na po ng doon po namin sa susundo eh. Ay, ang sweet na. Ang cute naman. Asaya naman ang iyong schedule, no? Busy. Kaya nga pag nasa bahay po ako, tapos wala akong ginagawa, hindi pwede to. Hindi pwedeng, wala akong gagawin. Nasanay ako may ginagawa. Oo, kailangan busy lagi. 'Di ba, sabi mo kanina na wala naman sa pamilya ninyo ang talagang, artista or kumakanta. Pero ikaw ba, nakikita mo sa anak mo na baka meron sa kanyang ganong klaseng talent? Siguro meron po. Talaga yung anak ko po siya, performer. Gusto niya nagkumakanta, sumasayaw. Talagang gusto niya. Minsan pag nakapapanood niya ako sa TV, Daddy, I want to act also. Parang ako, anak, Diyos ko, mag-enjoy mo muna pagiging bata mo. Enjoy mo muna. Kasi ganyan din ako eh. Bata ka. Sabi ko, enjoy mo muna. Yun yung lagi ko rin. Parang kami nakayaan lang muna namin siya po eh. Kasi ngayon yung edad niya, nasa pa yan, discovery na kung ano ba talagang gusto ng bata eh. Di ba? Parang nag-gymnastic siya ngayon dahil sa school. Tapos ngayon gusto niya nagpe-paint. So, madami pa siyang gustong gawin. Sa bagay, pwede naman, di ba? Pwede kayo mag-duet, mag-recording. Pinapaaral nga po kung kanta sa akin, sabi mag-duet kami. Napanood namin sa Journey to Bethlehem. Kasi kinakanta niya po, tapos gusto niya, sabi ko, aralin mo yan, tapos duet natin yan para pag may bida-bida tayong dalawa. Gusto ko yung bida-bida talaga. Bida tayong dalawa. Balak mo bang bumalik sa pagiging isang recording artist? Kung bibigyan ko ng chance, kasi parang nasasahin ko yung boses ko, sabi joke lang namin nagagamit. Sayang naman. Kung naman ako ng single po. Pero ngayon po parang ang priority ko talaga is acting talaga. Pero syempre, pag may opportunity, why not, di ba? Saka nagagamit ko naman po siya pag may mga fiesta, kakanta ka, externals, or may promo po. Siya na ilalabas. Oo. Tama. Pwede pa yan. Sayang talent, lalo na kung naitatago lang. Sa buong career mo, Christopher, I mean, syempre bata ka pa eh, pero matagal ka na sa showbiz kasi maaga ka nag-umpisa. Ano yung pinaka parang learnings mo so far na gusto mong ibahagi, lalo na sa younger actors? Maging patient lang po. Kasi sobrang battle yan eh, been up to now eh. Madaming nakaka-atat po kasi. Kasi dumaan din ako doon sa atat na bakit parang ganito lang ako. Parang wala nangyayari sa career ko. Mahirap lang lalaban yan sa mga bata, lalo na sa mga nag-uumpisa. Be patient lang na antayin mo dadating yung time para sa'yo. As long as mahal mo yung trabaho mo. Tsaka appreciate mo lang kung ano yung meron sa'yo. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, appreciate mo yung mga tao na sa paligid mo.
Kumbaga maging thankful ka kasi nandito ka sa industriya natin kasi hindi lahat nakakapasok. Oo nga. Patience talaga is key. Sa kahit anong kahit anong profession actually. Huwag mainip, 'di ba? Huwag lang po sa hospital maging patient. Tama, agree ako doon. Kailangan hindi tayo pwedeng maging pasyente sa hospital. Grabe, nakakatuwa, Christopher. Hindi ko in-expect na ganito yung magiging conversation natin. Lalo na nung sa clues pa lang kasi hirap na ako. Sabi ko, nako, anong mangyayari dito? Nag-audition ako sa Bubble Gang, hindi ako natanggap. Dito ko na po inuubos. Uy, totoo, nag-audition ka sa Bubble. Alam mo, ako kasi mapapaniwala talaga eh. Kaya, Ba't hindi ko sa tingin kong dala yun? yun, parang alam ko joke na yun. Joke na ba yun? Wala, nasaktan ako. Hindi, kasi magkaiba apelido. Joke lang. Pag sinabi kong kapatid ko si Marian, maniniwala ka. Pwede po, hawig kayo eh. Awa. Eto, Christopher, bago ka namin bitawan sa episode na to, may game na inihanda para sa'yo. Very easy lang to. Kayang-kaya mo to, Christopher. Fill in the blanks lang. Lang po math. Kasi pag math po, end call ko na to. Hindi to math. Science. De, joke lang. Okay. Full pa rin. Okay. Fill in the blanks lang. Okay, sige. So, number 1. Madali akong maasar sa... Madali akong makasara sa taong maingay. Talaga? Yung maingay, tapos walang sense, tapos yung malalakas lang po tumawa. Actually, yung malalakas tumawa. Ganun. Tapos walang context, yung naririnig mo. Teka, imimute ko muna pag tumawa ako. Kita mo po yung tawa niya. Alam mo, lumalayo nga ako sa mic pag tumatawa ako kasi conscious ako pag naririnig ko yung tawa ko. Alam mo yung tamang-tawa ako, tapos pag narinig ko na siya, ay, ba't ganun ako tumawa? Ganun. Putol-putol. Ganun. Ayun po, lapit niya po, huwag niyo pigilan. Lumalayo talaga ako. Yun yung pinaka ine-edit namin dito. Hindi, joke lang. Okay, next. Kapag wala sa tono kumanta ang kaibigan ko, Sasaluhin ko. na nasa tono. Opo. Ugali ko po yun. Actually, kahit nasa tono siya, lalo na pag nasa video ko eh. Hindi, maganda yung part akin to. Uy, mag-video ka naman tayo. Para sa'yo na yung buong kanta. Bayad lang po kayo. Sige, yung anak mo na lang ang iayain ko mag-video ka. Magkailan mo magkabayad ng video ko eh. Okay. Kala ko may TF. Wala po. Next. Hindi masyadong alam ng mga tao na ako ay blank. Ganito, maulit. Actually, oo nga. Hindi po kasi, mostly pagka close friends na po, talagang, alam na talagang ganito. Pero yung mga taong, ay, ganyan ka pala, makulit ka pala. Hindi po nila alam. Ako hindi ko mahula yun. Especially kasi pag nakikita kita sa TV, di ba? Parang very serious. Most roles mo serious eh. So hindi ko akalain. Okay, next. Number 4. Ang paborito kong pang-distress ay? Pagsiswimming. Ay, nice. Kasi lalo na pag di ba yung early morning swim? Umaga po ako lagi. Na yung stress ko napapalitan ng pagod. Makakalimutan mo na lang, no? Yung stress mo. Ang easy swim para sa'yo, ilang kilometers? Usually po may program po kasi akong sinusunod. Ang swimming ko po per day, nasa 3 kilometers. Wow, 3 kilometers. 3 kilometers na lakad, ang hirap na eh. Lalo na swim, di ba? Opo. Galing Okay, next. Ang pinakamagulo lagi sa cast ng Makiling ay si... Hindi ako. Hindi ikaw. Sino? Ako. Lahat sila kasi Paano ba to? May ganyan sila sa Crazy 5. Doon, pag wala ka, tahimik kami lahat. Point yun. Ang point, wag ka daw mag-leave. Ano ba yung buhay niyo? Kaya dito ako. Parang hindi naman mahirap paniwalaan, di ba? Next, ang pinakamalakas kumain sa Makiling ay si... Si Royce. Lagi nagyayaya ng kain. Kasi po sa location namin, lagi po yan. Tuwing magtitiping kami, pansit canton 5, 2 lang kami. Wow, so sa kanya yung portion 4? niya laging madami. Basta na isang gano'n na po yun, pero yung portion niya yung madami, pinaghalo na. Baka kasi di ba lagi siya nag-workout din? Opo. Hindi wala na-burn naman po niya eh. Oo. Next, ang pinaka nalulutang kapag puyat ay si... Claire Castro po. Opo. Kahit po hindi po si Claire, po siya, lutang. So pag tinanong namin si Claire, yun na ang sagot niya. Sasabihin niya siya. Kahit nakausap niyo rin po siya. Abangan ko pag nag-surprise guest siya, tatanungin ko siya. Sabi ni Christopher, kapag ikaw ay puyat, kahit hindi puyat. Ang po siya. Naliligaw po. May conversation kami, tapos maliligaw na po. Nakakalimutan. Anong topic natin ulit?
Na hindi pa puyat yon. Hindi pa po puyat yun. Okay, sige. Nako, babawian ka ni Claire kapag siya na-interview namin. Ito na pinakamadaling question sa lahat. Last question na to. Sige po. Ang pinakagwapo sa cast ng Makiling ay si... Si Derek po, kaibigan namin. Akala ko sagot mo si Humble po kasi Christopher. talaga ako. Hayaan ko po ibang. So, ibigay na natin kay Bigyan na po Derek. tayo. Bigyan niyo po kayo. Sino ang pagkatapos ni Derek? Si Royce na. Humble po kasi talaga. Dulo pa ako. May DJ pa po. Tapos ako po. Apo. Sige, pag si ACT na lang namin, ikaw number 1. Hindi po, si V. Ng BTS. Opo. Kasi rin po ako pangalawa. May Jungkook pa yun. Baka ilan ba sila sa BTS? Po, pang 11. Ganda po kasi. At least alam mo na. Wala nang away-away. Wala na pong away-away. Uy, nako Christopher, nakakatuwa na nagkausap tayo ng ganito. Hindi ko akalain talaga na ganito pala si Christopher off-cam. Kasi parang ngayon lang tayo nagkausap, no? Ngayon po, ang ganda. Kasi pag nagkakasalubong po tayo, ay hello lang po eh. Oo nga talagang parang di ba? Kasi po, Pareho pa tayo. nakikita ko po kayo, gusto ko lang po magpaturo ng art. Ganun. Gawin natin. Turuan ko anak mo. Turuan ko anak mo ha. Lalo na pag malapit na Pasko. May magano ako, dami ko nga po ngayon eh. Oo nga Ba't mo ba ako pinupo? Hindi naman masyadong nalalayo yung edad. Joke lang. Oy, Christopher, thank you ulit ha. Thank you. Alam ko very busy ka between your taping sa Makiling, ang pagiging isang father, and of course yung pagiging isang athlete. Thank you so much for being with us today. O baka meron kang message sa lahat ng fans mo, supporters mo, tsaka pwede mo silang invite na manood ng Makiling. And ako doon lang po ako sa sa mga kapuso natin na iniimbitahan ko po kayong manood na Makiling. Yes, Lunes hanggang Biyernes po yan. Sa GMA Afternoon Prime. 4 p.m. po. Opo, yung makikita nyo pong role ko doon, sobrang layo po sa personal. Mabait po ako sa personal. Ganito po. At kung gusto ka nilang mahanap on social media, saan ka nila hahanapin? Yes, sa Facebook ko po, Christopher Martin. Tapos sa Instagram ko, Christopher Martin _ And yun din po yung sa TikTok ko. Tapos sa Twitter ko, @Flintstones po. Flintstones? Bakit Flintstones? Wala, Toons. T-U-N. Yung nickname. Nilaro ko na lang po. Tagal na po rin. Hindi ko na po Okay. Wag mo na baguhin. Hindi naman kailangan. Thank you so much, Christopher. Sa uulitin, ha? Opo, bukas po ulit. This surprise was planned by the team of Nikki Del Mundo and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.